Sa tumatakbong impeachment po ni Vice President Sara Duterte, pinagtatalunan po o yung idinidikdik po ng prosecution kung paano nga daw po inilabas yung 125 million galing po sa bangko. Andyan pa yung pinapakita po ng prosecution na kung gaano po karami yung pera na winidraw ni Gina Acosta. Andun pa yung pinakita nila yung talagang gumawa pa sila ng AI na picture para ma-visual po ng marami kung gaano daw po karaming pera yung 125 million. Pero ang napapansin nga po rito ng marami, wala naman pong itinanggi ang kampo ni VP Sara sa lahat ng inilabas ng impeachment court ng prosecution tungkol nga po doon sa pag-withdraw, kung saan inilagay yung pera, kung gaano karami. Lahat naman po yun, wala naman pong pagtatanggi. Lahat po yun talagang nangyari. So wala naman dapat dun pagtalunan, pero nagbubunyi po yung prosecution at sinasabi nila na yun daw po yung patunay na gumamit or ginamit daw ni VP Sara yung pera sa confidential funds para lustayin or naging part daw yun ng corruption. Kaya dapat siya ma-impeach gamit nga po yung impeachable na grounds, yung betrayal of public trust, dahil nga doon po sa pag-withdraw ng pera doon sa land bank na 125 million. So ito, panoorin po natin tong balitan to kung saan nga ipiniliwanag po ng isang abogado na hindi naman po, kumbaga hindi po nagmamatter yun, wala pong bigat yung naging pagtatanong o yung paglalabas po ng prosecution gamit nga dun sa official transaction po ng pag-withdraw at yung paglalabas ng pera sa bangko gamit nga po yung 125 million na iniiyak-iyak ng mga prosecution. So ito, panoorin po natin itong naging paliwanag ng isang abogado na hindi po batayan yun para sabihing nilustay po ni VP Sara yung kanyang confidential funds na 125 million sa loob ng 11 days. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, or the same time, pa-share and like na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. And finally, Acosta comes and says, in the end, well, I was told to give it to La Chica, and I was told by VP Sara. Now, what's interesting, Karen, and what we seem to forget about is that all of this was previously heard in the House committee. All right. Now, my question is, or what bothered me really was, why did we spend so much time figuring out how the money got from the counter of Land Bank into the vehicle of the DepEd or the OVP, and who was driving the vehicle? I mean, what's the big deal? And on that point, there was also a considerable amount of time spent on this AI-generated image behind your back of what 125 million pesos in cash Looks like. And this is disputed. Kasi sabi baka hindi accurate yan. Yes, correct. And, nobody seems to know how high ba is 125, how wide, how heavy. But does it really matter? And what about the times? Importante ba yun? Yun nga. So, para saan nga yan? Na meron pang AI-generated image of what 125 million in cash looks like. Pati ito, pinapakita dun sa, during the trial, yung bundles of cash supposedly. And tinanong din kung anong klaseng bag ang ginamit na para paglagyan ng pera. But what is the relevance of that legally? Alam mo, Karen, legally is very little. Maliit lang ang relevance niyan unless we're saying na ang sasakyan nila bisikleta. So paano mo kinarga yun? But hindi naman dinidispute na tinanggap yung 125. Yes, oo. Hindi naman pinagtatalunan na winidraw yung 125. There is no argument that it was in cash. What confounds me is why we had to go through all of that. Yeah. And I'll tell you, Karen, this trial, compared to the Corona trial, is much more highly publicized. Di ba? Tama naman eh. Wala namang reklamo or wala namang pagtatanggi kay VP Sara na nag-withdraw sila ng 125 million. Wala rin namang pagtatanggi na inilagay po yung pera doon sa mga bag.
wala rin naman pagtatanggi na yung pera, kumbaga, ganun karami, gaya ng inilabas nga nilang AI-generated photo, na wala namang itinanggi doon sa mga yon. So, kumbaga, ano yung magiging question doon? Ano ba yung naging, kumbaga, meron bang napatunayan doon sa mga ipinresenta ng prosecution? Wala naman eh. Wala namang itinanggi. So, wala rin namang objection yung defense team ni BP Sara. Pero kasi ang tanong kasi nga dito, since yung burden of proof nga nandun nga po sa prosecution, ilabas dapat nila kung saan ginamit, ano yung pinaggamitan ng confidential funds si BP Sara, yung 125 billion. Halimbawa, sinasabi ni BP Sara na bumili raw ng office supply, ganyan, di ba? Gamit yung confidential funds. Di sana maghanap kayo ng kung saan binili ni BP Sara yung mga office supply na yon, kung meron talagang binili. Halimbawa, resibo lang talaga yung ibinigay, pero hindi naman talaga bumili. So doon, yun ang magandang argumento na sabi nyo, bumili kayo sa National Bookstore ng 3 pirasong lapis na nagkakahalaga ng 10 million ang isa. So, yun ang i-dispute nyo ngayon. O, sabi nyo, 10 million ng lapis sa National Bookstore. Ang lapis doon, less than 10 pesos lang. So, doon makikita mo, may korupsyon. Kasi nga, misleading, pinalitan, in-overprice yung lapis. Pero, kung wala ka naman maipapakita at sasabihin mo lang na, hindi, dahil nga nag-withdraw sila ng 125 million, kahina-hinala yan. Kasi hindi yan, unusual yung pag-withdraw na yan. So, yung paggamit ng confidential funds, especially kung ang bayaran dyan, cash payment, hindi po yun, hindi yung unusual. Yun talaga nagiging parte po ng transaksyon ng confidential. Gawa nga ng kailangan itago yung kanilang pagkakakilanlan. Gawa nga ng, syempre, kailangan nila na security dahil ang kinalaban dito ni BP Sara ay yung mga komunistang NPA. So, syempre, pag alam naman natin, kapag naalaman po ng mga komunista kung sino-sino yung tumulong para magapi yung kanilang hanay, syempre, babalikan nila yan. Kaya nga dito, nakakatawa rito na kahit po hindi maka-Duterte yung mga abogado, nakikita nila yung ginagawa ng prosecution puro waste of time lang po. So, sa palagay po ba ninyo, may kwenta po ba talaga yung paglalabas ng 125 million sa bangko para gamiting impeachable offense para sabihin kailangan ma-impeach si BP Sara? Paki-comment down below naman po kung yun po inyong pananaw. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.